Ayan, good day po sa inyo mga karadyo. So, andito po tayo sa labas. So, ito po yung ginawa nating homebrew na single 9 element na Yagi or directional antenna. So, ayan po siya, 9 element na Yagi. Nakakabit lang po sa tripod. Mga ilang feet lang po from the ground. So, yun, testingin po natin siya. So, ayan po siya yung reflector niya, yung driven element, yung impedance transformer natin gamit yung gamma or gamma match. Tapos ito yung director 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So, yan po yung pagka-construct natin. Bali, sa top lang po ng boom kinabit, hindi po through and through sa square boom. So, ayan po yung construction niya. Yan po yung single 9 natin. Ngayon po, titestingin natin siya sa loob. So, may wire tayo na RG58. So, i-SWR natin po siya. Ayan po mga karadyo. So, andito na tayo sa loob. So, sa testing po natin, gagamit tayo ng base radio. Yung gamit natin ito, Yaesu na FT150. SWR meter, tapos RG58 na coax sa puntang antena. Pero bago po niyan, ipapakita ko po sa inyo mga karadyo itong graph niya sa SWR. Or yung frequency response niya. Kung makita nyo po, yung start ng amateur band, ayan, 144. Masyadong mataas po yung SWR niya sa 144. 3.5 po halos. Ayan. So, yung frequency response po, simula lang dito sa 144.4, 2.1. Hanggang sa yung kalahati naman po ng amateur band, halos flat 1 na po siya. With yung center frequency niya nasa 145.1. Yan po, flat 1 po siya dyan. So, dito po sa simulan ng amateur band, halos di siya magamit kasi mataas yung SWR. So, iti-testing po natin yan sa SWR meter natin. So, yan, simula po tayo sa 144. So, piga tayo mga karadyo. Ayan, kung makikita niyo mataas po siya. Halos 2.7, magti-3 na po. So, skip na po natin yan. Punta na tayo sa 144.5. Kung saan yun po yung sinasabi ng nanobene natin na doon siya magsimulang maging okay yung SWR. So ayan po, makikita nyo naman sa metro 144.5, 1.6, 46.64 yung forward and 2.4 yung reflected. So medyo okay na siya compared po dun sa 2.7 kanina. So ngayon, move up tayo 144.7. Ayan, 0.7. So, ayan po, okay na siya. 1.35 na yung SWR natin. So, 52 watts o 53 watts po mga karadyo forward. So, move tayo. 144.9. So, ayan po, 144.9. Ayan po, 55.85 watts. 1.1 na po yung SWR natin. So, sentro po natin sa 145. 145. Tapos, piga po tayo mga karadyo. So, ayan po, halos flat 1 na po yung SWR niya with 56.88 watts yung forward na power output. So, move po tayo sa 145.2, 200. So, halos flat 1 na po siya. Tapos, na-exceed niya pa po yung power output ng base natin. So, 55 dapat yan. Pero, 58 na po yung output niya. So, 145.4 na po tayo. So, yan. 145.4. So, piga po tayo mga karadyo. Yan, 59 watts. So, flat 1. Punta tayo sa 600. 145, 600. So, piga po tayo. So, halos 60 watts na po yung power output niya. So, flat 1 pa rin po siya dyan sa 145, 600. Tapos, tingnan natin sa 700. 800 na po natin. Yan, 145, 800 po mga karadyo. So, 60 watts na yung power output. 1.01 pa din po yung SWR. So, lipat na natin sa 145, 900. 60 watts pa din po and 1.01 or flat 1.
Tapos punta na po tayo sa dulo ng amateur band which is 146. Ayan, 146 na po yan. So, ayan po. 60 watts flat 1. So, kung makikita nyo po, maganda po yung frequency response or SWR ng antenna Yagi natin simula sa kalagitnaan ng amateur band hanggang sa dulo. Pero hindi po siya magandang gamitin sa simula ng 144 o 144.5. Pwede naman po gamitin pero low power lang dapat. Kapag high power po, masyadong mataas yung SWR and masisira po yung radyo natin. So, yung ganitong antena po, homebrew lang po yan. And may mga nabibili din po dyan na commercial pero napakamahal po nun. So, yan po yung demonstration natin ngayon sa single 9 natin na ginawa for directional sa VHF. So, maraming salamat po mga karadyo and magandang araw po sa inyong lahat dyan. And 73 and mabuhay po kayong lahat.